Magandang araw mga kabopols. Kapag may giyera sa Middle East, may tensyon sa Asia o may kudita sa Africa, parang laging may isang bansang hindi mawawala sa eksena. Ang United States. Palaging may statement, may sanctions, may aircraft carrier o minsan may missile pa. Ang tanong, natural lang ba ito dahil superpower sila o baka naman minsan sumusobra na? Pakialamero ba talaga ang Amerika sa mga gulo ng ibang bansa? At bakit parang hindi sila mapakali kapag hindi sila sangkot? Noong 1800s, medyo tahimik pa ang Amerika. Kumbaga, ang focus nila internal development. Pero pagsapit ng 20th century, lalo na pagkatapos ng una at ikalawang digmaang pandaigdig, biglang lumakas ang US at sa pagtatapos ng World War II, naging malinaw na sila na ang bagong pulis ng mundo. May pera, may armas, may impluwensya. At layunin nila ay gusto daw nilang protektahan ang kalayaan, demokrasya at kapayapaan kahit sa ibang bansa. Maraming dahilan kung bakit sila nakikialam, pero sa totoo lang, hindi ito resulta lang ng busilak na kalooban. Oo, minsan gusto nilang tulungan ng mga kaalyado, pero kadalasan may kapalit tulad ng geopolitical advantage. Gusto nilang mapanatili ang impluwensya sa rehiyon kagaya ng Middle East o Asia. Economic interest, lalo na kung may langis, rare minerals o daanang pangkalakalan ang naturang bansa. Security interest, ayaw nila ng bansang biglang kakampi sa kalaban tulad ng Russia o China. At huwag nating kalimutan ang industriya ng armas at sandata. Tandaan, kumikita ang Amerika sa bawat gulo na pinapasukan nila. Kaya kapag may tensyon sa Taiwan, Ukraine, Iran o kahit sa West Philippine Sea, asahan mo na may sasabihin o gagawin ang US. Minsan humanitarian daw, pero minsan parang may sariling agenda talaga. Kung titignan natin sa mas malaking perspektibo, hindi lang ito pakikialam, kundi pag-control din. Parang gusto nilang siguraduhin na walang mangyayaring mahalaga sa mundo na hindi sila nakikilahok. Guluman yan, peace talks, trade deals, or climate agreements, kailangan laging may US diplomat sa pagpupulong. At kung wala sila, gagawa sila ng paraan para mapasama sila. Kung minsan pa nga, sila pa ang nagsisindi ng apoy para lang magkaroon sila ng rason para mamagitan. May mga pagkakataon bang naging positibo ang intervention nila? Oo naman, kagaya ng World War II. Sila ang tumulong sa pagdurog sa Nazi Germany at sa tuluyang pagsuko ng Imperial Japan. Sa Cold War, sila ang nagbalanse sa pagkalat ng komunismo na pinangungunahan ng Soviet Union sa Russia. Sa Balkans, nakatulong ang US airstrike sa pagresolba ng genocide. Sa mga humanitarian efforts kagaya ng typhoon relief o earthquake response, sila rin ang madalas magpadala ng tulong. Pero meron ding mga kapalpakan katulad ng sa Vietnam War. Pinilit nilang makialam, walang malinaw na tagumpay at libo-libo ang patay. Sa Iraq, sinira ang buong bansa dahil daw sa di umanong itinatagong weapons of mass destruction na hindi naman nahanap. Sa Afghanistan, makalipas ang 20 taong digmaan, bigla silang umalis at iniwan ang bansa sa pamamahala ng questionabling Taliban. Pero teka lang, sabihin na nating pakialamero talaga ang Amerika. Pero ito ang tanong, kung hindi sila, sino? Sa kasaysayan, ginampanan ng US ang papel ng tagapagtanggol ng demokrasya at kapitalismo sa gitna ng mga lumalaking ideolohiya kagaya ng komunismo, authoritarianismo at dictatorship at mga religious extremism. Kapag umatras ang US sa pangingialam, ang papalit ba ay mas maayos o mas madugo? Handa ba tayong ipaubaya ang entablado sa China, sa Russia o sa kahit anong uri ng gobyerno na walang respeto sa press freedom, human rights o open markets? Hindi perpekto ang Amerika, pero kung sila ang masama, baka yung mga alternatibo ay mas masahol pa. Kaya minsan ang tanong ay hindi kung gusto ba natin ng US intervention. Bagkus, mas payapa ba talaga ang mundo kapag wala sila sa eksena? Sa huli, ang Amerika ay hindi bayani, pero hindi rin laging kontrabida. May mga pagkakataong sila'y tumutulong, pero may mga sandali rin na sila mismo ang nagsisindi ng apoy ng kaguluhan.
Ang mundo ay hindi lang itim at puti. Ang kapangyarihan ay laging may kalakip na interes. Kaya ang tanong ay hindi lang kung bakit pakialamero ba talaga ang Amerika, kundi kung kaninong pakikialam ang mas kaya nating tiisin. At kung dumating ang araw na sila ay umatras, handa ba tayong harapin ang mundo kung saan ibang sistema o kapangyarihan naman ang makikialam? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.